Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog ay sinasabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nasasakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Mga kapatid ko, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon po sa inyong lahat. Si San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma ay isang mabisang tanda ng isang taong makasalanan. Nung sinabi niya sa mga taga-Roma, "Walang mabuting bagay na nananahan sa akin. Ibig kong sabihin sa aking katawang makalaman." Ang tingin niya sa kanyang sarili, puspos ng kasalanan. Ang tingin niya sa kanyang sarili, walang kapakinabangan sa kaharian ng Diyos. Ang tingin niya sa kanyang sarili, hindi karapat-dapat na humarap sa Panginoon. Pero gayon na lamang ang kanyang pasalamat sa bandang huli. Nagpapasalamat siya sa Panginoon sapagkat sa kabila ng lahat, siya ay tinubos. Ang kanyang katawang lupa ay sinagip din ni Jesus. Ang kanyang kaluluwa'y inangkin din ng Diyos sa langit. At dahil dito, siya'y tunay naging apostol ng Panginoon. Ang tingin niya sa kanyang sarili, madumi, sira, wasak, makasalanan. Pero sa kabila nito'y binigyan ng liwanag ng Panginoon, binigyan ng tanda ng katubusan, at ang lahat ay nauwi sa Diyos. Minamahal ko mga kapatid, marahil, nung tayo'y pamarito sa dambanang ito ng Quiapo, tingin din natin sa ating sarili, napakamakasalanan natin. At nais nating dumulog sa sakramento ng kumpisal. At marami nga sa atin ang nais na tumanggap ng banal na komunyon. Pero tingin natin sa ating sarili, hindi ako karapat-dapat sapagkat ako'y makasalanan. Walang mabuting bagay na nananahan sa akin sapagkat ako'y isang katawang lupa. Totoo naman po iyon. At hindi natin ito may itatago sa Panginoon. Lantad na lantad at bunyag sa Kanya ang ating kahinaan, ang ating mga kasalanan, at ang lahat ng ito'y isinusuko natin sa ating mahal na Panginoon Nazareno. At siya'y patuloy na magbibigay sa atin ng iba't ibang mga tanda. Alam niyo po, palagay ko, bago kayo pumunta rito sa Quiapo, tumingin muna kayo sa langit, sapagkat hindi niyo alam kung magdadala kayo ng payong. Pero nung makita ninyong parang wala at hindi nagpapakita ang haring araw, sabi niyo sa inyong sarili, teka nga,
makapagdala nga ng payong, baka umulan. Maraming bagay ang naunawaan natin sa mundong ito, pero naunawaan din ba natin ang mga palatandaang ibinibigay sa atin ng Diyos upang tayo ay tuluyang magbago, upang tayo'y maging matuwid sa Kanyang harapan, upang tayo'y magbalik loob. Maraming uri ng pagbabasa. Tayo ay nakababasa ng letra, tayo ay nakababasa ng damdamin, tayo ay nakababasa sa pamagitan ng mga kilos ng ating kapwa-tao, at sa pamagitan nito, naiintindihan natin anong nais niyang ipahiwatig. Kahit hindi tayo nakakita ng letra, kahit hindi tayo nakakarinig, nababasa natin ang kanyang isip, nababasa natin ang kanyang kilos. Sa pagkakataong ito, minamahal kong mga kaibigan, meron ding isang mabisang palatandaan ng Diyos para sa atin. Ang palatandaan ng krus ni Jesus, na siyang nagiging lakas natin upang tuluyang tayong sumunod sa Kanya. Marami sa atin siguro umiiwas sa Kanyang sariling krus, tumatalikod sa Kanyang sariling krus, binibitawan ang Kanyang sariling krus, pero habang binibitawan natin ang mga krus na ito, mapapansin ninyo at palatandaan ito, kapag iniwasan mo ang krus mo, unti-unti ka ring malalayo sa paningin ni Jesus. Baka hindi mo na rin siya maramdaman sa iyong buhay kapag inalis mo't nalilikuran ang iyong sariling krus. Kaya ang ating mahal na Panginoon Nazareno, mabisang palatandaan para sa atin. Pasan-pasan niya ang mabigat na krus upang magpaalaala sa atin, maging matibay ka, maging malakas ka, sapagkat kasama mo ako sa pagbubuhat mo ng iyong krus. Palatandaan na ibinibigay sa atin ng Panginoon na maaari nating basahin sa pang-araw-araw nating buhay, sapagkat yaan ang paraan ng Diyos upang tayo ay matubos. 3 bagay ang iwanan natin sa hapong ito upang tayo ay makabasa ng tuwid, upang tayo ay magkaroon ng malinaw na pananaw sa pagsunod kay Jesus. Unang-una, kung nais mong tanggapin ang palatandaan ng mula kay Jesus, lagi mong gagawin ito. Unang-una, manatiling bukas. Bukas ang iyong isip, bukas ang iyong puso sa kalooban ng Diyos, bukas ang iyong kamay sa pagtulong sa iyong kapwa, upang sa gayon ang palatandaan ng pagmamahal ng Diyos ay mapasa atin. Sa mga sandaling ito, minamahal ko mga kaibigan, sa pagharap mo sa mahal na Panginoon Nazareno, bukas ba ang iyong loob upang siya'y sundin? Bukas ba ang iyong isip sa mga salita na narinig mo? Bukas ba ang iyong kamay sa pagtulong mo sa mga maralit at mga dukha? Bukas ba ang iyong mata sa mabuting balita? Pangalawa po ay dapat tayong maging buo. Hindi dapat tayo sira. Tayo ay buo. Buo ang panampalataya natin sa Kanya na sumunod. Buo ang ating tiwala sa poon. Buo ang ating pananalig sa Kanya. Buo ang ating pagmamahal sa kabila ng mga sugatang puso natin. Minamahal ko mga kaibigan, marami sa atin ang mga sugatan. Marami sa atin ang mga broke o sira. Marami sa atin ang mga napinsala ng iba't ibang mga karanasan. Pero narito ang Panginoon, patuloy na umaagapay sa atin. Sa pagkapasan niya ng krus siyang tanda ng ating kaligtasan, binubuo niya ang ating pagkatao, binubuo niya ang ating mga pangarap. Maging bukas, maging buo, at ang ikatloy, maging busilak. Magandang bumasa kapag malinaw ang mata. Magandang bumasa kapag matingkad ang ating pananaw. Madaling basahin ang palatandaan mula sa Diyos kung malinis ang ating puso, kung busilak ang ating budhi. Kaya itong hingi natin ng lakas sa Panginoon na sana matuto tayong magbasa ng mga palatandaan mula sa Diyos sa pagiging bukas ang ating isip, sa pagiging buo ang ating pananalig, at busilak ang loob sa pagtanggap sa kalooban ng Diyos.